Hello guys! Siyempre, tawag ito, kaliligo. Oo, dahil alas 3 pala ang umaga pa na. Gusto ko lang maligo. Alam mo dito, siyempre palit ako ng t-shirt. Kaya alam mo na yun, at ako ng t-shirt, dalawa, pakatong suot ko ngayon. Kailangan palitan na. Ganun yun, dahil ang balak yung panty mo, ay laging palit. Yung panty, ang laging palitan na. Kaya ang balantutay ng pati pudayan siya, dahil huwag naman ganyan, palit ng panty po. Oo. Yun, nakaligo, nakatulog ako kanina. Kaya nagising lang ako kaya hapon. Ay, di puta. Aba, sa lahat naman ng panaginip, ewan ko ba di puta. Pag ano ko sa panaginip ko aba, ang mata ko daw, ang mata ko isa ay, ano, tawag ito? Batlag. I mean, parang tabingi ang mata. Tabingi ang mata. Pero yung isa ko, okay lang. Okay yung isa. Mali ang mata, tabingi. Parang ganun. Hindi po nga, malibhasa ang itong kanang ko medyo mali at medyo malabo sa ano ko, paningin ko sa likod-likod. Puto, wag naman sana magganong-ganon. Uy, di ba? O kaya na. Ayun, ano ko lang panaginip ko, kagising ko, pagising ko, pag-isip ko, ay ba yung pinagkaklase ko. Ilong pa. Yun, pagising ko, ang mga naalala ko ay mga kaklase ko ng high school. Oo. Alam mo yung mga klase kong high schooling, mga 90s. Ata yun, mga 90s na kami. Unang kami high school. Ay, fourth year high school kami doon. Tapos kami, pagka fourth year high school namin, kami ang pinakahuli kaming subject. Kasi, ewan ko, 12 ata o 15. A, B, C, D, E, F, G, H. Ay, di pala, mga siyam o 8 ang section. Yun, kami yung pinakahuling section. Tapos kami yung pinakamadami. Nagawa yung mga gala-gala o yung mga siga. Yan, nasa section namin lahat. Oo. Okay. Kaya dati, yung mga kaklase kong lalaki, kaya mga siga-siga talaga yung dati. Oo, yung high school kami, 4th year. Tapos, yung ibang klase ko naman, pero doon sa mismong room namin, kami magkaklase, wala naman nag-aaway-aaway doon. O may mga away man sila doon sa mga bandang kalaban na school na room. Pero sa room namin, hindi naman magkaka-close. Hindi naman magkakaaway. Kanya-kanyang chika-chikahan nga eh. O, puro ko chika-chika. Tapos, yun, ang ending, nagkaroon kami ng chat, may group chat kami lahat sa Facebook. Alam mo ba, yung nagkita kami magkakaklase noon, ay naalala ko, siguro pang ilang beses pa yon na samahan ng 4th year high school bago ako umattend talaga. Kasi nga may trabaho din ako, sobrang trabaho, kaya hindi ako maka-attend. Ngayon, ang sumunod na samahan ng 4th year, nagkita-kita ulit, nagplan na naman. Nakakatuwa kasi ang lalaki na namin, ang tatanda na namin, yung iba, halos lahat may mga asawa, may anak. Siguro sa high school namin, 4th year high school, ang walang ring asawa doon yung lalaki, yung si Aris, wala, napakatahimik din lalaki na yun. Ewan ko ba, hindi ko malaman kung tomboy, ay, wala kung bakla ba yun o ewan. Ay, hindi rin yung wala rin yung asawa, simulat ngayon. Wala rin asawa. Tapos kasama niya lang din yung mga, pamilya niya, mga nanay, mga pamangkin. Tubigan niya pa. Yung tapos, nagsama-sama kami, nakakatuwa kasi, yung iba, alam mo ba, sa lahat ng estudyante dati ng high school kami, 4th year high school, kami ang pinaka-dulong-dulong section, pero, yung mga nakapag-aral doon, nakaklase ko, sila ay matataas lahat ang mga nakitang pinag-aralan. Yung lahat ng pinag-aralan, lahat ng magagandang trabaho, oo, magagandang trabaho nila lahat. Kasi, nagkaroon kami, siyempre, nagka-body-body kami kasi mga matatanda na kami mga 40 anyos, ganyan. Yun, nalaman namin yung iba, nag-aaral sa ibang bansa, yung iba nagtatrabaho sa ibang bansa, o yung iba, nandun pati yung asawa niya at anak na andun din. Nakakatawa. Tapos, yung iba, yung isang kaklase din namin babae na nagpulis. Pero, napakaswerte niya kasi, ngayon, nagkaroon din siya asawang pulis. Pero yung naging asawa niyang pulis, mataas ang pinag-aralan. Oo, magandang sa pagkapulis. Taas ng, tawag doon, parang bossing talaga sa pulis. Oo, taas ng ano. Kaya swerte din naman ng kaklase namin na babae. Kay may dalawa siyang anak na babae. Swerte din sa kanyang asawa. Tapos yung mga kaklase namin lalaki na iba at babae, nasa ibang bansa. Yung isa nasa Canada, yung isa nasa Amerika. Swerte din kasi naandito yung mga asawa nila at mga anak. Oo. Tsaka ang nakakatawa lang, kapag nagpaplano sila ng magbanding-banding mga kaklase dati, oo. Sila nag-sharing ng budget. Sige, pag tutulong-tulong na lang magbabudget sila ng kasi yung iba naman na wala talagang budget, walang pera, hindi sila namimilit. Oo, kasi ang halaga sa kanila magka-body-body na naman kaysa bilang high school, o di ba? Kumbaga, hangga't buhay tayo sa edad natin, magkita-kita tayo hangga't kaya natin. Oo. Tapos, nakikita-kita kami, tapos
Alam mo yung nakakatawa na wala kang share, tapos pag uwi, may dala ka pang bit-bit sa pagkain. Oo, nakakatawa. Ay, wala ka na share, pero wala ka ng bit-bit. Oo, nakakatawa. Sobrang, sa lahat ng mga naging kaklase ko ng high school, ang mabait talaga ng mga klase ko ngayon. Ngayon dito, ano ko kasi ng mga high school kami, mga iba-iba mga ano kami, mga bata pa, di ba? Pero yung nagkita-kita kami, nagbadi-badi kami. Masaya, napakasaya. Sobrang mga ano, kwentuhan, mga ano, mapalalaki man ang mga kaklase mo na mga chika. Masaya din, oo. Ay, mga mabait at syempre, matatanda na. Kailangan magka-banding-banding talaga kahit ang mga may matatanda na tayo, ganun. Tapos, siguro nakailang ano kami. Yung pangalawang ano na nagplano na naman sila mag-body-body. So, dapat magplano rin ako doon kasi nga, trabaho ako noon eh. Nagpunta ako doon. Kaso, nagkakwentuhan na, namatay din yung isa naming kaklase. Nakasama pa namin yun doon sa dating na pagplano. Ano ba yun? Yung dating na pagkita-kita kami dati naming mga klase. Nag-swimming din kami noon eh. Tapos kwento-kwentuhan, kantahan, gano'n. Kaso yung pangalawang plano uli, hindi na namin siya nakita kasi bigla namatay siya. Tapos habang nagbabadi-badi kami, bago kami mag-uwian sa bahay, sa mga bahay-bahay, nagpunta kami sa kanyang burol kasi patay siya nandun siya. Ano namin siya napuntahan doon sa mismong ano. Nakakatuwa din nakakaawa din yung kaklase namin na yun namatay kasi wala siya asawa. Tapos tatlo yata yung anak namin kasi yung mga anak niya ay naandun, pumunta kami doon. Mga anak niya, ayun magkakasama nun. Kasi wala na rin siya yung ano. Pero sa edad namin na yun, last year atay namatay. So sa edad na 42 siguro, namatay siya. Hindi ko alam kung syempre nakalimutan ko na syempre, di ba? Nakakalimot na ako, di ba? Kaya hindi ko na naalala kung ano yung namatay siya. Nakabadi-badi ko pa naman siya, kami noon, nagbanding-banding para magkita-kita. Alam mo, tapos meron sa mga klase namin, napakadami na rin ng mga namatay sa klase namin. Kaya minsan nag-iisip kami, ilang magkaklase na tayo na ilan na rin ang patay. Oo, mga kabataan pa lang sila, mga nagkandamatay na sila. Salamat nga din, siguro sa aming magkaklase, ako yung huling nagkasakit na karaang year, September. Ako yung nagkasakit. Pero pasalamat sa Diyos kasi nabuhay ako. Kasi sa mga kaklase ko dati na ano kami, mga kadamatay. Oo, yun, naalala ko na rin yung isang klase namin na babae, na maliit na babae, pero mabait yun. Nakaklase na rin din nila yun. Ako di nakapasok nun kasi may trabaho ako nun. Pero isang yun, kasama rin nila, nagbadi-badi sila. Makapunta yun. Tapos yung bandang, hindi ako nakasama nung punta sa patay nun eh. Kasi namatay din yun. Dalawa na yung anak nun. Dalawa yata yung anak kasama yung isang asawa. Namatay din siya. Kaya sabi ko, sa lahat naman ng sa dami namin kakaklase, nung kami 4th year, ang room namin, ang pinakadaming tao. Siyempre, kami yung pinakahuli. Kami yung pinapagbagsakan ng mga estudyante doon lang sa huling, huling section kami. Pero ang ending, napakaswerte ng mga kaklase ko. Dahil kahit sobrang kami mga dulong section, mga swerte naman yung mga kaklase ko ngayon sa mga pagtatanda nila, di ba? Ay, sa paswerte sa mga kanya-kanyang asawa, kanya-kanyang mga naging trabaho sa buhay. Tsaka, bilang magkakaklase kami, yun, hindi sila nababandingan namin hanggat buhay kami. Kaya pag natin hanggat buhay kami. Dapat masayahan kami pag kita-kita. Kasi, pero sa taon-taon na magkikita-kita kami, lang nawawala na. Pero mga bata pa rin naman, mga 23 pa lang din naman kami. Pero syempre may mga edad-edad din naman. Di ba? Kaya, sa ganyan talaga, life is life, di ba? Life kung life ka. Yun, samantala ngayon, yung special, ano ba yung paborito kong, din noon, na artista na babae sa Midshore Garden. Paborito ko talaga yun. Simula kung bata pa ako. Clash ko talaga yun. Kasi nga parang isa siyang part ng isang estudyante rin. Kasi mga type na palabas siya noon, mga estudyante kami noon eh. Kaya napapanood ko lagi. Kaya, yun, diba sa edad niya, namatay pa rin siya kasi, yun talaga. Sabi nga naalala ko lang, sa panahon talaga natin. Hindi mo talaga masabi ang oras o araw kung hanggang kailan. Kaya maganda lang, dapat enjoyin ang iyong buhay. Buhay natin, kailangan natin enjoyin. Kasi hindi natin masasabi eh. Maging masaya natin, maging mahal natin ang pamilya. Oo. Ayun, dati natin talagang pag-isipan. Wala, kahit anong dumating sa buhay mong problema, kahit makakaya mo rin yan, oo, hanggat buhay ka, makakaya pa. Ayun lang, di ba? Kaya yun, naalala ko lang. Siguro sa aming ilan na lang kaming gising sa klase, sa mga kaklase. Sa pagiging estudyante ko, 4th year high school ang pinaka gustong buhay ko.
Oh, yun ang naging part talaga ng buhay ko, at pagiging fourth year high school. Dahil hanggat ngayon, kami, hanggat ganun sa edad namin ngayon, nagkikita pa rin kami pag may mga araw kami, may part kami mag-party-party. Para, siyempre, diba? Ano lang, hanap buhay nga tayo, diba? Yun lang. Goodbye na. So, joke pa. Wala na akong maisip, kaya alam mo naman. Kaya lang din ako nakapanaginip. Kaya lang din ako nakapagchika. Ay, nabanggit ko lang din, oh. Alam mo naman ako, kung ano yung mga punta sa utak ko, kailangan bilis ako mag-iisip kung magkukwento kayo. Maya-maya, di ko na yung maaalala ulit. Ganun ang ending. Maya, wala naman yan sa kwento ko kay. Di ko na maaalala ng utak ko eh. Goodbye na. Bye.